Hello, magandang gabi. May ita-topic tayo ngayon. Ni-request sa akin ito na ni Sarlif Ocampo. Shoutout Sarlif Ocampo. So, shoutout tayo. Mabilisan lang, no? Hello, Ma'am Risa. Sabi ni Sir Marius Damokels, paano magpasa ng video sa'yo, Sir Bungo? PM nyo ako sa official Bungo TV FB page or i-comment nyo yung link dyan sa baba. Tapos, kung mahaba yung video, bigyan nyo akong timestamp. Sabi ni Ma'am Always Lay, Sir B, ang itak ba pataga lang? What if patusok gawin sa itak or pahiwa? Standard na yata yung pag nagte-testing sila eh. Ito yung kay Commander Leon, di ba? Sabi ni Ma'am Imelda Basquines, Sir B, ang galing ng paliwanag mo tungkol sa video ni Just Clint. Nako, madami magagalit. Mukha bang bias? Hindi, gano'n naman eh. Ito ha, pag nakakita ng paranormal sa video, as long as na hindi naman dinideklarang paranormal nung nakakuha, wala namang kasalanan yung kumuha doon. 'Di ba? Wala namang ano, pero debunkable yung evidence. Debunkable yung evidence, pero kung idideklara niya yun na ano, ganito kasi yan ano, pag gumawa ka ng video, kung ano yung makapture mo doon, malaya ka naman mag-opinion kung ano yun eh. 'Di ba? Mas maganda nga lang na wag mong idideklara agad na paranormal. Ipasuri mo doon sa mga nanonood kung napansin mo, guys, parang may sumilip, ano kaya yun? 'Di ba? Now, minsan sa sobrang overwhelmed ka doon sa nakita mo, doon na evidence doon sa video mo, madideklara mo talaga na ano, na multo 'yon, 'di ba? Multo 'yon. Tapos dadating ang time na 'di ba, nasabi mo ng multo doon sa video mo, may sumilip na multo. Nasabi mo na. Tapos na-debunk ng audience, I think hindi ka naman liable doon kasi hindi mo naman pineki yung scenario na yun eh. May tinatawag naman na honest mistake eh. Intact pa rin naman ang credibility mo doon. Tapos next video sabi mo na, sorry, akala ko kasi multo eh, pero ano pala yan, ilaw lang pala yan galing sa labas. 'Di ba? Hindi mo naman sinadya na magplanta ng tao doon, tapos mag-switch ng flashlight doon para pagmukain na may multo. 'Di ba? Hindi mo naman sinadya yun eh. Hindi ka naman nagpa-costume ng white lady doon na kinunan mo ng sadya para sabihin mo na yun ay multo. Yun talaga, pandaraya yun. Pero kung nagkamali ka na akala mo ay multo, yung pala ay natural light lang na galing sa labas ng building na kinukunan mo, I don't think na hindi ka naman liable doon. Yun yung tinatawag na built-in na personal bias. Kahit sa akin, nangyari din yan eh. Doon sa bahay tisa. Nangyari din sa akin yan. Yung personal bias na yan. Now, pineke ko ba yung video? Hindi naman. 'Di ba? Pati ngayon sa Clark ko, 'di ba? Ako medyo open na ako ngayon na may nag-explain na doon sa nakuha na batang babae doon sa Clark ko, 'di ba? Pero ganoon talaga eh. 'Di ba? Hindi mo naman sinadya na may sumilip doon sa video mo. 'Yun ang importante doon. 'Di ba? Pag sa ibang ghost hunter daw may dagdag. Hindi ako naniniwala diyan kasi tinaga niya ay malambot ang. Oo, parang ano, may ano ako, may pabor ako dito sa sinabi ni Ma'am Imelda Basquines doon sa yung tinaga yung paa. Nung ko lang naisip na na-absorb niya kasi yung shock dahil malambot yung chan tsaka yung paa. Ito yung kay Commander Leon ha. I-review nga natin kagabi. Yung video kagabi, 'di ba? Hello, magandang gabi. Dito banda kay Commander Leon, anong timestamp ba nun? Medyo medyo napaisip ako nung nag-recall sa isipan ko yung tinataga niya yung ano, ito yan eh, yung tinaga niya kasi 'di ba tinesting niya rin sa pinto yan, doon sa pinto parang nahiwa yung basahan eh. Kasi matigas nga naman yung pinto pagka tinaga mo, samantalang pag dito sa hita or sa chan, malambot, nabibreak yung ano, nabibreak yung force.
or yung puwersa. Pero again ha, nasa sa inyo pa rin yan kung paniniwala nyo yan. Kung willing kayong isaalang-alang ang buhay nyo dyan, wala namang problema. 'Di ba? Sinasabi lang namin yung observations namin. Nasa inyo yun kung ano. Ngayon, kung talagang feeling nyo makapangyarihan yung protection na yun, di go ahead. 'Di ba? Buhay nyo naman yun eh. Sabi ni Ledem Saxor, Boss B, malapit ka lang ba kanila harabas? Anong kanila? Sino yun? Aha. Sabi ni Ma'am Jen Andre Christ, baka nasabit sa hair clip. Yung kay, mayroon nga nagsasabi, baka sumabit daw sa hair clip ni Kim Chu na pagka gumagalaw, tumataas yung buhok. Pero hindi pa pala ito yung hindi pa pala ito. Dito muna tayo dito sa isang video. Mamaya natin pag-usapan yung baka fake yung itak. Hindi naman fake yung itak. May lang talaga. Puntahan na po yan kay Just Cling. Sa Negros yun eh. Sabi ni Sir Neil Lester, delikado yung Oy, gumawa si Maestro Ozzy niyan. Yung tinataga-taga ang sarili niya, yung tinataga-taga niya. Nakita ko yung video niya doon eh. Payat pa siya noon eh. Hello, Ma'am May Malagenya. Sir Osagi, pa-shoutout boss mo. Magpagaling po kayo. Salamat, Ma'am. Sabi ni Sarapi, may dala bang EMF reader? Hindi ko pa napanood ng buo eh. Yung mismong lang yung gagawin ko ng na reaction video ng buo. Sabi ni GC719, tingin ko flat yung itak ng hinampas. Hindi, mukha namang straight. Sabi gano'n ni Sir Nori, inuulit-ulit kong tingnan yan kanina sa video ni Clint. Tingin ko para talaga siyang white shadow ng spirit kasi masilaw yung pagkaputi niya. Sabi ni Rafi Medina, con artist si Apolito, hindi dapat umabot sa punto na panibagong kibuloy. Sino Apolito? Sabi ni Toto, ni Sir Toto, na-debunk na yan ng mga doktor, matagal na merong ganun topic ang mahal na araw sa mga TV network. Agree ako kay Sir Bungo, hindi na bago ito. Oo, matagal na yan. Basta natatandaan ko dyan, yung nilalagyan sila ng bato sa katawan. I don't know if alam nyo yun, parang samahan yun eh. Tapos tatagain din sila. Napapanood ko na yan, hindi na siya bago. Sabi ni Sir Nori, good evening sir, hindi rin ako naniniwala sa itak-itak na yan. Kaya hindi tatalaban yung hinahampas. Kasi tulad ng sabi mo, kontrolado ng... Hindi, for me, kung sinasabi ko lang kasing pwede kasi na kontrolado niya yung pagtaga. Kaya lang minsan na-offend yung iba. Hindi, malakas yung pagkakataga ko. Kaya lang, syempre, sa sarili mo, minsan nagagawa mo na subconscious yun dahil nag-iingat ka eh. Mas maganda kasi ang gagawa ng taga-taga na yun, machine. Para equal yung pressure na maibibigay. Machine or kung sino man na na hindi ikaw yung gagawa. Yun lang naman ang demand ko doon. Hindi ko naman sinasabing weak yung mukha naman malakas dahil nasaktan yung tinaga eh. 'Di ba? Pero yung paghampas kasi who knows, para lang mawala yung agam-agam. Hindi naman sinasabing peke. Para mawala lang yung agam-agam na na hindi siya kontrolado. Mas maganda iba yung gagawa. Or dapat controlled yung force ng pagtaga, 'di ba? Sabi ni Goatling Cycle, kulabuli kayo, ingat kayo, Sir Bungo. Sabi, ikaw sama ka? Saan ka sa Norte, Goatlink Cycle Channel? Highway Dust, hello. Ang importante din. Yun ang pinaka-importante din kasi hindi ka magdedeklara ng paranormal. Mahirap naman kasi yan. Kasi minsan pag nakakita ka ng ebidensya tapos excited ka, hindi mo naman makokontrol na, ano yun?
Mukhang paranormal yan. Di ba? Ang importante siguro, na hindi mo pineke yung sitwasyon. Kung magkamali ka man na paranormal yung nakunan mo, wala namang problema doon. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Kaya nga sinasabi sa akin ng iba, perfecto ka ba? Hindi ako perfecto. Lahat tayo nagkakamali. However kasi yung iba, tila sure na dun sa nakunan nila. At yung iba talagang sinadya nilang magkaroon ng nagpapakita. Sinadya nila. Hindi pagkakamali yun. Panloloko yun eh. Magkaiba naman yung nagkamali ka lang na akala mo multo sa sinadya mo talaga na may sumilip doon at kunan mo kunyari. 'Di ba? Yung sa Tadtad, sabi ni Sir Jonathan Yueño, yung sa Tadtad, nagsimula ito sa Moro noong araw sa paniniwala na hindi sila tatabla ng bala. Dahil dito, na-imbento ang caliber 45 pistol dahil sa stopping power nito na di ka makakatayo agad. Ang dahilan naman kaya di tumutumba yung Tadtad na grupo ay dahil sa maraming tali sa katawan. Mostly malapit sa joints, nagkaroon ng blood constriction kaya ang epekto, mamamanhid to the point na wala silang nararamdaman kaya akala nila hindi sila tinatablan. Namatay nga lang, no? Sabi ni Mark J. Celeste, doon po tayo sa tanong ni Sir B, bakit pinatanggal niya yung kamay bago tagain. Ang napansin ko lang po yung hinipan niya o nilagyan niya ng protection yung hita lang at yan. Yun lang po ang aking naobserbahan. Pwede, makes sense, no? Kasi nga ang hinipan niya lang naman pala talaga ay yung hita. Pwede. Pwede, observant, di ba? Lusot. Hindi, okay tong ano. O nga naman kung makikita mo doon, ang hinipan lang naman niya, yung hita pala. Tsaka tiyan. Pwede. Di ba? Kaya lang, sa akin, bakit tingi-tingi yung pagbigay mo ng protection? Hindi ba pwedeng buong katawan na yon? Di ba? Pero may point ka, no? May point ka. Very good. Gusto ko yung mga ganitong audience. China-challenge yung, hindi naman ako nagagalit sa ganyan comment, 'di ba? It so happen na nag-iisip yung nanonood. Totoo nga naman 'yon, 'di ba? Kaya pala pinatanggal niya yung kamay kasi ang inorasyonan niya lang ay yung binte tsaka tiyan. 'Di ba? Very good. Very good. Sabi ni Francis Steven Reyes, shout out daw. Shout out Sir Francis Steven Reyes. Hello Ma'am Emmy. 'Di ba? Sabi naman ni ito another magaling na obserbasyon Sir Bungo, napuna ko doon sa itak kasi hindi napunit yung damit niya. So pati pala yung damit na suot protected ng orasyon palagay niyo. Oo nga naman Oo, siguro dahil tinap using yung logic ni Sir Mark J. Celeste dito. Tinap niya malay mo kasama sa protection yung damit, di ba? Hello, Braille Joban Gamyaw. Sorry, natawa din ako dyan. Kasi naniba ng Nazareno tapos naghanap ng candy. Sabing gano'n ni Sir Jens Marabilia. Tang inakopal ka rin daw pala sabi lang ni. Ito, kinausap ko siya sa PM si Sir Jens. Kaya daw siya nag-comment ng ganito, naka-public naman daw yung video ko. Pero ang comment mo kasi wala namang kinalaman doon sa video. 'Di ba? Walang kinalaman doon sa video. Meron mo sabi mo, kupal ka rin daw naman pala, sabi nila Eunice. Sila Ma'am Eunice kasi sa kabilang part yun. Malamang sa ibang partido yun. 'Di ba? Kahit nga yung mga ghost hunter na dinidibang ko, sinasabihan ako ng kupal 'Di ba? I mean, yung mga ganito, tapos sasabihin sa akin ni Sir Jens Marabilia, hindi, nasa public naman yung video mo Hindi naman public ito. Ito sinabi ni Ma'am Eunice na kupal ako kahit yung mga ghost hunter sila Kuya Red. Ano ba? Yung nasa video, okay yun. Komenta natin yung nasa video. Kapag sinabi nasa public yung video, ang kukomentan mo, yung mga nasabi ko sa public. 'Di ba? Hindi yung pananaw ng iba sa akin. Malamang, ang dami ko kayang kaaway. Sabing gano'n ni
Ma'am Elmerando Villanueva, pa-shoutout daw. From Nueva Ecija, Barangay Buliran, San Antonio. Hello, sir. Ah, Sir Emmanuel Estrella, hello, shoutout. Si Sir Renato Estrella din ng Malolos, Bulacan. Kamusta po kayo dyan sa Malolos, Bulacan? Batang Yegit, hello. Ah, Junior San Juan, di ka na nagla-live, idol. Matagal na hindi ako nagla-live. Next, ano pa ba yung ito? Doon sa kampana naman to, ano? Sige na nga, next na lang yung kay Rudy Baldwin. Tapusin ko muna to shoutout, hindi kasi pwedeng hindi ko kayo i-shoutout lahat. Diba? Ito lang naman ang paraan para mabayaran ko kayo doon sa time na binibigay nyo sa akin. Sabi gano'n ni Da Sashimitsu. Bungo TV, kailan ka uli mag-explore? Anyways, pwede paki-review naman yung video ni MG last year. About sa bahay na pinamumugaran daw pinagbumultuhan daw ni Julie Vega. Paasan po yung link. PM kayo sa akin sa FB or comment nyo agad. No? Sino yung MG Makagago? May ano ba si Makagago yun? I mean, sino bang MG to? I do believe na gumagawa na naman siya ng kwento dun, ha. Masaya lang pag ikaw nag-review. Sino yung MG? Paki-comment nga po itong ano. Sabi ni Sir Ledem Saxor, Boss B, malapit ka ba nila Harabas? Sino yun? Baka nila. Kalang ba kanila Harabas? Sino yun? Aha. Sabi ni Ma'am Imelda Basquines, gumaling sana lahat na may sakit ngayon kasi ako inuubo din. Baka kinukulam ka na din. Kasi sinabi sa akin nung inuubo, hindi daw gumaling-galing yung ubo ko. Lahat naman, halos lahat naman. Siguro ikaw, swerte ka, hindi ka nagkaubo. Pero halos lahat ngayon, yung weather kasi, hindi naman nakangahulugan na kinulam ka. Diba? Sabi gano'n ni Ma'am Jen Andre Christ. Baka nasabit. Ito yung nabasa ko kanina. Pero ito ha, yes, pwede naman wait, magbasa muna tayo ng iba, no? Magbasa muna tayo iba. Sabi gano'n ni Whitebird, based sa observation ko, pakita natin yung video ha, para maganda to, may inputs din kayo eh. Yung umangat ang buhok na ganyan, ang theory nung iba, sumabit daw kay Kim Chu. Excuse me. Ano natin, ano. Ito yung video, di ba? So makikita mo yung buhok diyan umaangat. Ang theory ng iba, pwede nga naman na sumabit kay Kim Chu. Let's say sumabit. Pero bakit hindi apektado si Kim Chu? Dapat mararamdaman ni Kim Chu yan eh. 'Di ba? Kung hindi to paranormal, feeling ko static electricity to na galing sa aircon. Feeling ko lang naman. Ngayon, kung hindi possible yon, kung meron diyang mga magagaling sa science, no? Kung hindi possible yon, paki-explain. 'Di ba? Feeling ko yung theory na na sumabit kay Kim Chu. Pwede naman kasi nga gumagalaw si Kim Chu every time na umaangat yung pwede. Kaya lang bakit hindi niya nararamdaman? 'Di ba? Bakit hindi niya nararamdaman? Possible ba 'yon na hindi niya maramdaman? Sabi gano'n ni Whitebird, based sa observation ko, parang dumikit sa buhok ni Kim Chu yung buhok ni Kalad Karen. Since naka-hairspray siguro yon, yung buhok nila pareha, pansinin mo yung paggalaw ng ulo ni Kim Chu sumusunod. Oo nga, no? Tama, totoo to. Kaya lang, bakit hindi nararamdaman ni Kim Chu? I'm so sure kung kayo yon. At saka sana damay din yung buhok ni Kim Chu. Kahit man lang sana gagalaw yung buhok ni Kim Chu papunta do sa buhok. 'Di ba? Pwede rin naman yung hair clip, sinasabi ni Ma'am, hair clip. Kaya lang nung nag-hair clip si Kim Chu, andun si Kalad Karen. Pero plausible naman itong mga sinabi nyo. Hello, Sir Momong. Sana may video doon mismo sa may kampanaryo habang tumutunog yan. Baka electrical malfunction lang. Pwede naman. 'Di ba? Yun nga ang unang theory ko dyan yung tumunog yung kampana.
'di ba? Malakas o pwede malakas din ang hangin dahil kasi nga dinemonstrate naman nila. Kaya lang, ni-review ko, 10 minutes daw tumunog eh. Malamang electrical malfunction yun. Kasi di kuryente yung ano, di ba? Hello, Sarapi Medina. Uh-huh. Sabi ni Toto, daming factor, pwedeng daga, pwedeng tao, tapos nagtago, pinagtripan sila, pwedeng hangin, di ba? Who knows, di ba? Kung may CCTV camera, mas okay sana, di ba? Sabi ni Sir Nori, may napanood ako noon sa ibang bansa, tumunog din yung kampana na walang nagpapatunog. Hindi lang isang beses, pa iba-iba pa ang ng oras at sira ang switch. Pero nung pina-check ng simbahan at nalaman na malfunction error ng electricity lang pala. Ito yung nga yung pinaka-ano eh. Hello, Ma'am May Malagenya. Sabi ni Peter Peters, Sir, bisan ka sa Occidental Mindoro. Sa Blayan po ako. Ako, taga San Jose, Mindoro. Sa mga vlogs mo na ako na gusto kong madidibang shows mo. Sa Sablayan po ako. Pero pupunta din ako sa San Jose noon. Kasi may bahay kami dati din sa San Jose noon eh. Sabi ni Alcalde, sumabit sa Pinikim Chu. Same sila ng theory ni Ma'am Jean. Kasi bago umangat yung buhok, dumikit o lumapit ng ulo ni Kim. Nakita mo gumagalaw din ang ulo ni Kim. Gumagalaw din yung buhok, napanood ko na kasi yon. Kaya lang, ang problem nga, ba't parang hindi affected si Kim Chu? Kasi kung sumabit man yon, no, dapat aanuhin niya yun eh. 'Di ba? Mararamdaman niya din yon. Kasi may force eh. Pero pwede naman, or dinedman niya na lang siguro. Sabi gano'n ni John Mark Balones, para sa akin, di po siya paranormal. Sa totoo lang, dati akong sakristan sa simbahan at kadalasan ako nagbabatingaw ng kampana. Yung lubid na ginagamit dyan sa nakita ko, sinabing tumunog is singkapal. Asa na yun? Singkapal. Singkapal ng dalawang daliri lamang. Pangalawa po, medyo madilim yung lugar. Pwede pong mangyari po dyan, base sa aking nakita pwedeng umihip ang hangin ng malakas at saktong sa lubid tumama ng hangin, kaya nahampas yung pinakabakal gitna ng kampana. Pangalawa, pwede pong mangyari, may hayop na dyan na naninirahan tulad ng daga or pusa, kasi sa quality ng camera po ay malabo, madilim. Oy, pwede, di ba? Di ba nagiging observant kayo? Nakaka-proud naman. Uy, doon sa footprints ng mall, bias pa rin ako doon ha. Wala pa rin, hindi, doon sa footprints sa mall kasi, naranasan ko kasi yon. Now, keep coming. Lahat ng theory nyo, sabihin nyo, baka matsambahan nyo. Kasi, minsan pagka sinabi, may nagsabi pa nga dyan kamay lang daw yun na ginanon. Diba? I don't think so. Kasi katulad nga nung hindi siya pasok do sa parameters ko eh. Pero malay mo, may makapag-provide kayo ng explanation eh. Wala namang problema doon. Sir Bongo, hindi kaya nagmamalfunction yung kampana. Kasi may switch so kuryente gumagana. May in-interview nga silang electrician, pero ang tingin ko doon sa electrician kasi, syempre hindi naman niya aaminin na sablay yung gawa niya, no? Shout out, sabi ni Goatling Cycle Channel. Sana may summer special kayo ng ghost hunting nila Sir Ed at Clint. Meron kaming upcoming. Sana wag lang ma-spoil. Nag-confirm si Sir Ed Basta, mukhang maganda. Sa February. 'Di ba? Tingnan natin, no? Sa February. Sana matuloy. Sabi ni Sir Ramo Dangka, magandang gabi. Hello, pa-shoutout sa mga taga-Pangarap, North Caloocan. Sabi ni John Mark Balones, gigat po is God is good all the time. Okay. Hello, Braille Joban Gamyaw. So, yan lang po muna, no? Pilitin ko makatatlo ng Gusto ko kasi yung dalawang topic na nakasalang sa akin So, tingnan natin,
So, yan lang po muna. Maraming salamat po. Aagahan ko na lang siguro ng pag-public nito. Maraming salamat. Proceed tayo doon sa mga topics na pag-uusapan.